Ipinapakita dito ang isang malaking bahay pahingahan sa Luoyang. Gabi na at madilim ang paligid, pero nagniningning pa rin ang mga ilaw mula sa mga bintana nito. Nakapaligid dito ang iba pang mga gusali na may katulad na disenyo. Sinabi ng isang lalaki sa kausap niya na wala na silang bakanteng pwesto ngayon dahil puno na ang lugar. Ngunit sumagot ang kausap niya at itinuro na malinaw namang may mga upuan pa sa kabilang banda. Pilit na pinipigilan ng lalaki ang isa pang matandang lalaki na pumasok, pero sinabi nito na sige. Siyang may nakita siyang bakanteng upuan sa loob. Napatigil at napaisip ang matandang lalaki habang nakatingin sa paligid, habang ang kasama niya ay tila nag-aalala pa rin. Nanlaki ang mata ng lalaki at pinawisan siya dahil sa matinding gulat at pagkabigla sa nakita niya. Kitang-kita ang nakakatakot na malalaking ngipin at kamay na mahigpit na kumakapit sa isang bagay. Isang taong may mahabang itim na buhok ang makikitang masiglang kumakain ng malaking piraso ng karne, na tila sobrang gutom at walang inalala sa paligid. Kahit puno na ng pagkain ang mesa at marami na siyang nakain, paulit-ulit pa ring sinasabi ng lalaki na hindi pa ito sapat at hindi pa ito ang hinahanap niya. Sa sobrang gulat at takot, nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki at pinawisan ng malakas habang naririnig ang paulit-ulit na sinasabing, "Hindi pa ito sapat at hindi pa ito ang hinahanap." Nanginginig ang buong katawan ng matandang lalaki habang napagtanto niya ang katotohanan. Ang taong nasa harap nila ay hindi tao, kundi isang gutom na espiritu. Sa sobrang takot ay napasigaw na ang matandang lalaki nang malaman niyang isang gutom na espiritu mula sa impyerno ang kanilang kaharap. Patuloy pa ring kumakain ang nilalang habang paulit-ulit na sinasabi na hindi pa ito sapat at hindi pa rin ito ang hinahanap niya. Tumayo ang nilalang at hinarap ang mesa na wala ng laman, habang bumabalot ang nakakatakot na liwanag sa buong paligid. Lumingon ang lalaki ng may matalim at seryosong tingin, tila may ibang plano o nasa isip na hindi maganda para sa mga nakakita sa kanya. Tahimik na humakbang palayo ang lalaki habang bumabalot ang dilim sa paligid, at ang kanyang anino ay tila mas malaki at nakakatakot pa kaysa sa kanya. Nang makaalis ang lalaki, lahat ng tao sa loob ng inn ay nanatiling nakatulala at nanginginig sa takot, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Tinanong ng lalaki kung magkano ang lahat ng kanyang kinain, habang ang kausap niya ay nakayuko at tila takot na takot sumagot. Namutla at nanginginig sa takot ang lalaki habang pilit na nagsasalita, hindi makahanap ng tamang sasabihin dahil sa labis na pangamba. Ngumiti ang lalaki habang inilalagay ang isang supot ng pera at sinabing, "Sapat na dapat ito." Nanginginig na nagpasalamat ang lalaki at nagpaalam ng maayos habang hawak ang pera. Sa likod nito, nagtaka ang isa kung totoong ang multo ang kanilang kaharap, habang sinabihan siya ng kasama niyang ahimik at maghanda na magbuhos ng asin pagkaalis nito. Kahit naubos na ang lahat ng pagkain, sinabi pa rin ng lalaki na hindi pa rin nawawala ang matinding gutom na kanyang nararamdaman habang bumabalot ang madilim na liwanag sa paligid niya. Habang lumalabas ang maitim na usok mula sa kanyang katawan, napatanong siya sa sarili, ano pa nga ba ang dapat kong gawin para mawala ang gutom na ito? Sa ibaba niya ay makikita ang napakaraming kamay na tila naghahangad sa kanya. Habang napatanong siya sa sarili, naging ganap na ba talaga akong gutom na espiritu mula sa impyerno? Napapikit ng mariin ang lalaki at tumulo ang pawis sa kanyang mukha, tila nahihirapan at nababagabag sa kanyang nararamdaman at iniisip. Bigla siyang napahinto at napaisip habang sumisinghot sa hangin, anong amoy ito? Biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napangiti ng nakakatakot habang pabulong na sinasabi, ang amoy na ito. Lumiwanag ng nakakasilaw ang kanyang mga mata at lumabas ang matatalim na ngipin habang bumabalot sa kanya ang madilim na kapangyarihan, tila ganap na niyang natagpuan ang hinahanap ni. Ipinapakita ang mataas na tanawin ng isang tahimik na kalye sa bayan habang gabi, na tila biglang nabalot ng biglaang paggalaw at tensyon. Malakas na inihagis ang matandang lalaki sa sahig, halatang nasaktan at hirap sa kanyang kalagayan. Galit na hinarap ng dalawang lalaki ang matanda at sinabing, paano mo kami nagawang lokohin? Akala mo ba ay biro lang ang aming samahan na Blackbone Sect? Habang nakadapa at sugatan sa sahig,
Galit na sinumbata ng matanda ang mga ito, mga hayop kayo. Sobrang taas ng hinihingi ninyong tubo, 10 beses pa ang puhunan. Mga dugong kalaban kayo, manahimik ka, sigaw ng isa sabay tapak ng malakas sa kamay ng matanda, kaya napasigaw ito sa sobrang sakit. Tumigil na sila at sinabing, tama na yan. Kunin na lang natin ang kanyang plaka at umalis na tayo. Inabot ng isang kamay ang itim na plaka na nasa harap ng sugatang matanda habang nakapikit ito sa sakit. Hinawakan ng lalaki ang nakuha niyang plaka at napangiti ng nakakatakot habang sinasabi, hindi ba't napakaganda ng mundong ito? Nakangising pang-iinsultong sinabi ng lalaki, sa pamamagitan lang nito, pwede ko nang ipagbili ang lahat, mula sa iyong tindahan hanggang sa iyong asawa at mga anak. Umiiyak na nakahawak ang matanda sa paa ng lalaki at nakiusap, pakiusap, ako na lang ang kunin ninyo. Huwag ninyong damayin ang pamilya ko. Sinipa nila ang matanda at sinabing, dapat binayaran mo na lang ito sa tamang oras. Akala mo ba may bibilhin sa matanda at kulubat mong katawan? Nakangising masama ang lalaki at sinabing, tingnan na lang natin kung magkano ang halaga ng mga bata mong sariwa pa. Nakangising masama pa niyang idinagdag, o baka naman ako na lang ang gagamit sa kanila. Ngunit bigla naman silang nagtaka nang mapansin ang lilang aura. Galit na lumingon ang lalaki at sumigaw, sinong hayop yan, habang ang kasama niya ay mukhang takot na takot din. Lalong nagalit ang lalaki at sumigaw, sabi ko sino kayong hayop na yan. Lumabas kayo ngayon din. Habang ang kasama niya ay hawak ang ulo sa sobrang takot at hindi mapakali. Kayo lahat, tumahimik kayo, utos ng isa. Pero, boss, sagot ng isa sa kanila. Muling sigaw ng pinuno, sabi ko tumahimik kayo. Habang bumabalot ang makapal na usok sa paligid nila. Namutla at nanginginig ang lalaki habang iniisip, kaya pala natakot kami kahit 7 lang ang narinig namin, napakalakas talaga ng taong yan. Nakayuko at nanginginig na nagtanong ang lalaki, hindi ko po alam kung sino kayong makapangyarihan. Pero may kailangan po ba kayo sa amin? Nakatayo ang 3 lalaki ng tuwid at nakayuko, halatang takot at naghihintay sa sasabihin ng nasa harap nila habang umiihip ang malakas na hangin sa paligid. Pawis na pawis ang lalaki sa sobrang kaba at takot habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang sinasabi, kung mayroon po kayong kailangan sa amin, maaari po bang pakilabas na kayo? Biglang may tumapak ng malakas sa sahig, at tila may papalapit na dahan-dahan. Ito na ang ating bida. Lumabas siya na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata at napapalibutan ng madilim na lakas habang dahan-daw ang lumalapit sa kanila. Ngumiti lang ang bida habang nakapalibot sa kanya ang madilim na lakas, habang ang lalaki naman ay nanlaki ang mata sa gulat at takot sa nakita niya. Napangiti ng nakakatakot ang bida at sinabing, may naamoy akong napakasarap. Lumapit ng mabilis ang bida sa kanya, kaya napasigaw ang lalaki sa sobrang takot at gulat. Nanginginig na hinawakan ng lalaki ang kanyang espada at sumigaw, ikaw mamatay ka. Hinawakan lang ng bida ang kamay niyang may hawak na espada habang nakangiti ng nakakatakot, habang ang lalaki ay halos tunaw na sa takot. Mahigpit na hinawakan ng bida ang kamay niya, kaya napasigaw ang lalaki sa sobrang sakit at nagmakaawang itigil na ito. Naputol ang kamay ng lalaki at damyugo ng malakas, habang halos hindi na siya makapaniwala sa nangyari. Nanlaki ang mata at napasigaw ang dalawa sa gulat, boss, habang hindi sila makapaniwala sa nangyari. Hinawakan palalo ng bida ang lalaki habang napapalibutan sila ng madilim na lakas, kaya napasigaw ito ng malakas sa sobrang sakit at takot. Napangiti ng malaki at puno ng dugo ang bida habang sinasabi, napakasarap, talagang napakasarap. Puno ng dugo ang damit at mukha ng bida habang nakatayo doon, napapalibutan ng madilim na usok at halos hindi na makita ang kanyang mukha. Lumabas mula sa likod ng bida ang isang nakakatakot at dambuhalang anyo, habang ang natitirang kasama nila ay nanlumos sa takot at hindi na makagalaw. Maraming madidilim na kamay ang biglang lumabas at tinakpan ang mukha ng lalaki, kaya hindi na siya makakita o makagalaw pa. Biglang nagkaroon ng malaking butas sa sahig na puno ng madilim na liwanag,
kasabay ng malakas na sigaw na narinig mula roon. Napangiti lang ang bida habang pinapanood ang dalawang natitirang tumatakbo palayo, at sinabing, dalawa pa pala ang natira sa inyo. Tumatakbo sila habang sumisigaw sa takot, isa siyang halimaw, hindi sila makahinga sa gulat habang nakikita nilang nakatayo lang ang bida sa likod nila. Tumatakbo sila ng mabilis habang nanginginig sa takot, pero nakikita pa rin nila ang bida na nakatayo lang sa likod nila at hindi man lang gumag-alaw. Habang tumatakbo sila, biglang lumitaw sa itaas nila ang dambuhala at nakakatakot na anyo ng bida, kaya lalo silang natakot at hindi na alam ang gagawin. Pawis na pawis ang lalaki at nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang takot, tila hindi na makahinga sa nakita niya. Isang kamay na puno ng dugo ang dahan-daang bumagsak sa sahig, na tila hudyat na natapos na ang lahat. Nanginginig ang boses ng lalaki habang sinasabi, ito siguradong panaginip lang ito, dahil hindi niya matanggap ang nangyayari. Tumakbo pa lalo ang natitirang lalaki habang puno ng dugo ang kamay ng bida na nakabantay sa kanya. Napasigaw ng malakas ang lalaki sa matinding takot habang nakatingin sa pulang buwan sa itaas, tila wala na siyang matatakbuhan pa. Kinakalabog niya ng malakas ang pinto habang sumisigaw sa takot, may tao ba dyan? Tulungan niyo ako. Pero wala siyang narinig na sagot at puro anino lang ang nakikita niya sa likod ng pinto. Sumigaw ang lalaki sa takot at galit, bakit mo ito ginagawa? Halimaw, marami namang masasamang tao sa moon. Bakit kami pa? Nakatayo lang ang bida at nakangiti ng nakakatakot habang nakatingin sa kanya, napapalibutan ng madilim na lakas at dugo. Isang nakakatakot at malaking ngiti ang lumitaw sa gitna ng pulang dilim, na tila nagpapahiwatig na tapos na ang lahat para sa kanya.